Good morning, guys! Ayan, so today is papasok na po si May Diary at nagplansya ako ng buhok. O, diba? Sarap sa pakiramdam na nakapag-ayos ka ng buhok, guys. Yung kilay na lang ang sa linggo ko ayusin. O, sa linggo kasi pupunta ako to sa kaibigan kong Pinay. Naayos na naman ng buhok ni May Diary. O, diba? Sana all. May Angel. So, papasok na si May Diary. Hi, kamusta araw nyo, guys? So, yun today. Pasok time. Yan, mag-good muna tayo, guys. Kailangan nating humataw sa part-time. Okay naman yung suot ko. Fresh. Guys, dahil ubos na po yung aking mga pera-perahan, kuha na natin tong mga barya kong iniipon. Ang bayad natin sa metro. Papango naman tayo, guys. Ay, konti. Tayo, guys. Hello guys, so tapos na tayong maglinis ng bahay. Nalinis ko na from down, second and third. So ngayon, magpaplansya na tayo. Ayan. Ito pa. Ayan yung mga nakasampay. So yun na lang ang gagawin ko. Kailangan nating matapos to, guys. Kasi nga, parating na raw si Amo bukas. Si Madam. So, ayusin natin to. Pero alam ko, alis naman yung asawa niya papunta ng Dubai. So, di ba? Sana all, pabakasyon-bakasyon lang. Yan yung guys, yung tirik ng araw. Sobrang init. Guys, sabi ni Amo na pag namlansya ako dito, kasi nga, di ba, mainit. So, sabi niya, i-open ko raw yung aircon. Huwag daw ako mag-start mag-iron nang hindi naka-open ng aircon. O, di ba? Sana all. Guys, open ang aircon natin, o di ba? Saan ka nakakita ng Amo na ganyan na kailangan hindi ka mainitan? Di ba? Yung ibang client ko, guys, hindi mo basta ma-open ang aircon. Ayan, naka-open tayo, ang lamig. Ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam ng malamig. So, anong plansya na tayo? Hello guys, May Angel. So magandang gabi sa inyong lahat at gabi na po ngayon dito. So syempre nandito na ako sa bahay at hindi ko na natuloy yung pagbablog kanina. Papasok sa work kasi nga po ako ay tinapos ko yung paglilinis at nagplansya ako. So kanina, sa mga nakapanood po, kanina nag-live po ako habang nag-iron ako ng mga damit. So kamusta po kayong lahat, May Angel? So ngayong araw ay hindi naman ako ganun kapagod kasi nga is light cleaning and then ironing. So yun nga lang, hindi na ako nag-vlog doon, guys, kasi nga akala ko today po ay bayaran ng itinerary ng bahay. So sa hindi po nakakaalam, yung itinerary, yun po yung pinagsamang gas, yung contribution sa building kasi di ba nakatira po kami sa building. So yung maintenance and everything. So tina-times yun sa lahat ng mga tatlong building kasi to, tapos yung maintenance niya ay pang-isahan lang. So, excuse me. So, may day po ng bayaran. Akala ko talaga, guys, ay today. So, buti na lang nag-message yung aking regular client na paalis na sabi sa akin, Rona, huwag ka na munang pumasok today kasi nga wala nang gagawin dito sa bahay. So, tomorrow na lang. So, yun, buti na lang, guys. Kasi nga, nagmamadali ako and yun, natapos ko naman siya ng 6 hours yung trabaho ko kay Emma. So, natapos na ako ng 6 o'clock. Tapos, akala ko talaga ay ngayon yung bayaran. So, nagmadali ako kanina. Tapos, minessage ko na rin yung kasama ko sa bahay na sabi ko na kung pwedeng siya na muna yung magbayad. Tapos, yung pera nandyan lang sa cabinet. Kunin na lang niya. Kasi guys, ayoko talagang malilate ako ng pagbayad dito sa building. Siyempre, bago lang kami and hindi maganda yun na malilate ka ng pagbayad. Kasi dito, pag bayaran talaga, kailangan on time ka magbayad. So, kanina guys, pagdating ko dito sa building, nakasalubong ko yung presidente ng tatlong building na to. So, sabi ko,
Di ba ikaw yung presidente ng building? Tapos natawa siya sa akin. Sabi niya, yes, may kasama siya nga. So sabi ko na, sabi ko kasi binigay sa akin yung bayad nung previous renter ng apartment na re-renta namin ngayon. So hindi ko alam kung kailan ba talaga yung posting ng bayaran. Kasi guys, dito sa building na to, may maliit na office sa baba, yung entrance. So doon ka magbabayad. Nagpo-posting sila ng date dito. Tapos pag nag-post doon, 5 to 6 o'clock yung bayaran. Pag nag-do job ako, anong oras na ako makauwi, guys? So, sabi niya sa akin, don't worry, tomorrow you can go there in the cashier, and then you can pay the itinerary. So, yun, sabi ko, buti na lang. Tapos, bukas kailangan maaga ko kasi, diba, start na po ng trabaho ko bukas sa aking magiging regular client. Maybe or maybe no. Kasi depende kung magustuhan niya yung unang trabaho ko sa kanya, magustuhan niya yung lulutuin ko bukas, or nag-iisip ako, guys. So please guys, comment down below kung anong masasuggest nyo na pagkain, plus 2 meal daw kasi, isang food, tapos isang soup. Ano yung soup na pwedeng pang iluto ko tomorrow? Yung alam mong may impress sila, guys, kasi syempre unang work ko sa kanila, so kailangan masarapan sila. Sa pagluluto naman, guys, wala pong problema sa akin yan. Basta kung ano yung gusto niyang ipaluto, or baka sabihin ko anong alam ko. So, nag-iisip ako, nag-search ako sa Google, sa YouTube ko anong maganda kong lutuin tomorrow. Pero depende pa rin niya kung ano yung available sa rep nila, ba diba? So guys, I'm so excited tomorrow. And hopefully maging maganda, guys, ang ating unang trabaho. Kasi nga po, hindi na rin ako iba doon sa lugar na yun. Kasi nga, lahat po ng client ko ay taga ron sa New Villa, sa New Point. So, kilala na ako halos ng mga nagpapalinis doon, nagpapababysit. So, pag may nakailangan, ako yung nare-recommend nila. So, guys, gusto ko nga palang sagutin to yung nag-comment dito na, bakit ko daw minamarites yung client ko. Okay. So, ma'am, hindi ko naman po sa minamarites yung client ko. Ang sinasabi ko lang naman po ay about po sa trabaho ko. Kasi yung vlog ko po, ay yung topic ko ay about sa work ko, about sa client ko, ugali ng client ko, kung ano man nangyayari sa akin, may maganda or may masamang nangyayari, may bad o may disappointment. So, kung nakwento ko po yan. So, yung pagkwento ko naman po dun sa bago kong client na bachelor na siya po ay isang silayes or isang gay, wala naman pong masama doon sa sinabi ko, which is, totoo naman po yun. And baka daw malaman ng client ko, mapaano para ako, ma'am, hindi po ito Middle East. Ito po ay Europe. Malaya ka po magsalita kung ano man, as long as hindi mo sinisiraan yung tao at hindi naman po niya ako kilala. Hindi nga niya po alam ang tunay kong pangalan eh. Sa mga client ko po, guys, never po ako nagsasabi. Maliban na lang kung tanungin niya or ask niya yung ID ko or passport ko, binibigay ko. Pero dahil nga po ako ay isang recommend lang ng kaibigan niya, hindi na po nila ako ina-ask kung ano ba yung tunay kong name or ano. Kasi nga po, bawat client ko, ma'am, ay hindi ko po kailangang pumunta para mag-apply. Ako po kasi by recommend ng client ko. Halimbawa, client ko si Emma, di ba? Matagal ako sa kanya, nire-recommend niya ako sa mga friend niya. So, yung friend niya, pag nagustuhan yung trabaho ko, i-recommend ako sa friend niya. So, ang nangyayari, hindi na nila tinatanong, hindi na ako ni-interview, ganun-ganun. Kasi nga, tiwala na sila sa akin. Kasi hindi naman ako basta i-recommend ni Emma kung alam niya, mapapahiya siya. Intindihan nyo ba, guys? So, yung about naman sa pagmamarites naman, nakakwento ko lang naman yan, guys. Kasi nga, gusto kong malaman nyo yung nangyayari sa trabaho ko. So, wag po kayong magalit sa akin, ha? Wag po kayong magalit kasi wala naman akong sinasabing masama sa mga client ko. Maliban na lang kung yung may mga client akong talagang masasama ang ugali, kung nakwento ko yan sa inyo. Katulad nung isang video ko na nag-trending. So, umabot po yun ng mga 600,000, 700,000 views na. I'm not sure kasi lumampas na siya ng 500,000 views. So, nakwento ko talaga nyo kasi sobrang sama ng loob ko dun sa client ko nyo. Kasi nga, sinigaw-sigawan na ako at pinahiya ako sa harap ng maraming tao. So, na-experience mo na ba yun? Nasigawan ka? Hindi naman kasama yun sa pagbayad sa akin yung pagsigaw-sigaw. So, hopefully, nag-get nyo yung ibig kong sabihin. So, yung vlog ko po is about sa family ko dito, about sa nangyari sa buhay ko dito, about sa work ko as a part-timer. So, dati talaga, title po ng vlog ko is
Pilipina in Romania, part-timer in Romania. Marami po ako naging title ng mga page ko, vlog ko, kaya lang nag-stick po ako sa May Diary kasi nga, yung May Diary, parang kwento na ng lahat nangyayari sa buhay ko. So, yun po, So, yun guys, kung meron po kayong suggest, comment down below kung ano yung magandang lulutuin natin for tomorrow and i-update ko kayo kung ano yung mangyayari sa unang trabaho ko sa kanila. Kasi nga po, ang gusto nilang trabaho ko ay 5 to 6 hours Monday to Friday from 9:39, 10, 11, 12, 1, 2. From 9:30 to 2:30 or from 9:30 to 3:30 ganyan. To 5 to 6 kasi. Sabi ko sa kanya baka pwedeng 5 hours na lang yung i-work ko sa kanila. Kasi kung kakayanin ko, pero kung hindi, di 6 hours. Sabi ko nga baka pwedeng i-adjust mo ng 8 o'clock yung oras. Kasi ayaw ko magahol sa oras sa panghapon. So sabi naman niya sa akin, no problem. Kaya lang pag daw maaga akong pumasok sa kanila ng 8 o'clock sila mga tulog pa. And ayaw naman nilang magising kasi nga sila pumapasok din sila sa work. Yung mga anak niya pumapasok sa school. So wala na raw silang bata, puro mga teenager na. Saka yung mga tao po dito, mga ma'am, ay mga open-minded po sila dito. Yung mga pag-vlog-vlog na yan dito guys, ay okay lang po yan. No? Pero bawal po mong ipakita yung mukha nila kung walang permission. Pag nagbablog ka kasi guys sa isang bahay tapos walang permission ng amo mo, wag mong gagawin yun. Or pwede ka naman mag-vlog, halimbawa kung ikaw ay nagbablog sa isang room lang na nag-iron ka katulad ng ginagawa ko. So, nagbablog din naman ako doon sa bahay ni Emma kasi nga may permission ako sa kanya at minsan sumasama yun sa vlog ko si Emma. So, doon naman sa regular client ko na ngayon napaalis na, nagbablog din ako doon guys. Pero never ako nagbablog doon sa salas. Hindi ako nagbablog doon sa second floor. Doon lang ako nagbablog sa taas nag-iron. Kasi nga, sila ay medyo mahigpit sa ganyan guys kasi nga sila po ay Muslim. So yun, nare-respeto ko yun. Saka never kong pinakita yung mga anak nila sa vlog ko. Pag naabot sila sa vlog ko, hindi katulad nagbibisit ako, nilalagyan ko po yan ng screen protector. Screen protector ba yun yung tinatabunan yung mukha nila, hinahide ko. Kasi nga, hindi allowed yun. So, yun. Saka, don't worry po. Don't worry about sa, kahit malaman naman ng mga client ko na nagbo-vlog ako, yung iba natutuwa pa po. Katulad nung isang client ko na doktor, na nalaman niya na ako pala ay isang vlogger. Tapos sabi niya sa akin, Rona, why you don't tell me na you are a vlogger? And sabi pa nga sa akin na famous daw ako. Sabi ko, ma'am, hindi po ako famous. Yun lang ay siguro nanonood lang sila kasi nga interesting sila sa buhay ko. At yung mga viewer ko po talaga ay mga katulad kong mga nasa abroad na nakaka-experience or nakaka-relate sa buhay ko. Kaya nanonood sila. Pero sinasabi ko na, ma'am, hindi po ako famous. Parang normal lang din po. Kasi nga, yung meron kasi siya guys na na Pilipina, stay in na nag-aalaga sa anak niya. So, yun, nakwento niya doon na ako nga ay nagbo-vlog. So, nakita niya na natutuwa siya sa akin kasi nga nakikita niya yung pagluluto ng asawa ko. Nakikita niya yung buhay namin ng mga anak ko, which is tuwang-tuwa siya. So, sabi ko sa inyo guys, ang mga isip, mga utak ng mga European ay masyado pong malawak ang pangunawa nila. Hindi sila katulad ng sa Middle East, na mahigpit. Hindi ko naman sinasabi kasi may mga vlogger din naman sa Middle East, no? So, dito po kasi talagang, yung parang, sila, malawak ang pangunawa nila, unlike sa mga ibang nationality. Totoo lang guys, hiyang-hiya ako nung nalaman nung client kong doktor na ako ay nagbo-vlog. So hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Simula po nung nalaman niya na ako isang vlogger dito sa Romania, parang nag-iba yung niya sa akin. Parang mas bumait siya sa akin. Parang mas bumait sa akin yung client kong yun. Tapos lagi na siya nagbibigay sa akin ng, naalala niyo yung damit na pula, may iba pa akong mga damit na dress. Galing po yun sa client kong yun. And so yun, no, nakwento ko sa inyo guys. Hindi lahat po talaga ng mga client o mga boss dito ay hindi po ganun kahigpit. So katulad ng halang po nung client kong doktor na tuwan-tuwa nung nalaman nagbo-vlog ako. Yung si Emma, nung nalaman ako nagbo-vlog ako na hindi pa naman ako
todo talaga maraming follower noon. Tuwang-tuwa siya sa akin, tapos tinuturuan pa nga po niya ako kung anong dapat kong i-vlog kasi nanonood daw siya ng ganitong vlogger. Tinuturuan pa niya ako. So, yun, masarap sa pakiramdam guys na suportado ka ng ng amo mo na kasi as long as sabi nga niya, masaya ka sa ginagawa mo, go for it, Rona, go for it, gawin mo. Kung sa tingin mo ay makakatulong yung sa'yo yan, in the future, gawin mo. So, ganun po yung mentality nila dito, guys. Pero, guys, meron din po dito mga client or employer na pinagbabawal nila. Pero normally sila po yung mga Muslim yung nandito. Kasi marami din pong expat dito. Kasi nga may kilala po ako na babysitter dito na pinagbawalan na ipakita yung mukha ng mga anak nila kapag nag-live sila or nagbibid o nagtitake ng picture. So bawal siyang i-post. So may nalaman din ako niyan. So hindi naman sa akin yun. Never pa ako naka-experience nun. Pero I never do that na mag-picture ako sa mga anak nila without the permission. At never po ako nagpo-post ng mga picture ng mga alaga ako without permission din po. So, especially nung nandito na rin ako sa Europe kasi hindi naman po ako laging humahawak po ng cellphone lalo na pag nagbibisit ako. Maliban na lang kung sabihin sa akin nung amo ko na, Rona, please take your phone, lagay mo sa bulsa mo, ilagay mo lang sa tabi mo kasi tatawag ako gantong oras, kakamustahin ko kayo, ganon guys. So guys, malaman nyo talaga yan kapag nag-try kayo magtrabaho dito sa Romania. So, may experience nyo, malalaman nyo kung ano yung mga sinasabi ko. About naman po guys kay Sir Bachelor, malalaman natin sa Monday or sa Friday if may message siya sa akin for our next schedule. Pero tomorrow nga ay ako mag-work po kay bago nating client. And yun, sabi ko kasi balita ko kayo mangyayari tomorrow. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking video for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking kwento at sa serye ng buhay ko dito sa Romania as raketera, part-timer, or babysitter, cleaner, basurera. So lahat na lang ginagawa ko para kumita dito. Pero hindi ko po kinakahiya yung trabaho ko dito kasi isa lang guys ang sasabihin ko sa inyo before ako matulog. So wag po natin ikahiya guys yung ating trabaho. Kung ano man yung trabaho mo, trabaho marangal yan. Wag mong ikahiya yan. So, marami kasi sa atin guys na kinakahiya kung ano yung trabaho nila dito. So guys, hanggang dito na lang ang aking video for today. I hope nag-enjoy kayo. Bye guys. Maraming salamat sa mga suporta nyo. May angel. Sana dumami pa tayo and tayo ay nasa 32,656 followers na ba? So, hopefully, mabot na tayo ng 33 guys before ako umuwi sa probinsya. At doon kami mag-celebrate ng mga bata. Bye guys! See you tomorrow again.